May nagtanong sa akin, Dear Boss Rai, please hide my identity. Ito po ang text message ng isa sa mga ola na nagme-message sa akin. 2 days pa lang po ako late na di nakakapagbayad dahil kipit po kasi ako ngayon. Di ko po alam kung ano mararamdaman ko. Sobrang alala ko na po sa konting halaga gagawin nila yan. Na-stress po ako. Ano pong gagawin ko? Isusumbong ko po ba sa pulis ang ganito? Salamat po and more power po. Pag may nahablot na kami sa pamilya mo, maniwala ka. Tumawag ka na ng padrino mo. Di kita sasantuhin, hayop ka. Pag wala pa din ako natanggap na bayad mo, tapos ka sa akin at ililigpit kita, maniwala ka. Wow! Grabe, ano? Para kayong ano ah. Well, nag-init ho ulo ko rito eh. Actually, no, mabasa ko itong message niyo, no? Talagang nag-init ang ulo ko. Okay? Hindi ko tama itong ganito eh, no? So, grabe. Ano ho ito? Death threat, no? So, pinakamaganda niyo hong gawin is, pumunta ho kayo sa inyong barangay, pa-blatter niyo po, no? Pakita niyo po itong message na to, and then pumunta rin mo kayo sa police station. Isa pa pong maganda dyan is, i-complain niyo po sa SEC. No? So, bisitahin niyo po yung kanilang website, sec.gov.ph, no? Tapos hanapin niyo po yung kanilang email doon, no? At doon po kayo mag-file ng inyong complaint via email, no? I-attach niyo po lahat ng mga messages na natatanggap niyo, no? At sa mga grabe itong ulan na to, no? Tapos po, punta rin ho kayo sa PNP Anti-Cybercrime Group o di kaya sa NBI Cybercrime Division, no? I-complain nyo din yun sila, no? Sa lahat ng dapat nyo i-complainan, complainan nyo po, no? Tapos pinaka-importante po is maghagilap po kayo ng abogado, no? Na po pwedeng tumulong sa inyo, no? Para masampahan ng kaso itong mga ito, no? Kasi hindi ubiyo yung sinasabi sa inyo na yan, no? Death threat ho yan, papatayin kayo, tingnan nyo, papakawalang yan. Hindi ho ganyan ng paniningil. Kaya kaya ako kanina talagang nangindigan lamang ko eh. Kung po pwede lang talaga itong mga ola collectors ko na to pag-uuntog-untogin ko. Grabe itong mga to, no? Hindi ho yan ng tamang paniningil. Ano po, marami hong paraan. Bakit kailangan niyo ganyan yung tao? Mariusip kayo. Di po ba? Ilang araw, 2 araw pa lang naman hindi nakakahulog eh. Oh. Paano kausapin nyo na maayos? Bakit kailangan nyo takutin? Hindi tama yan. Biruin nyo. Oh. Pag may nahablot kami sa pamilya pa, dadamay nyo pa yung pamilya. Tapos pinaghahanap mo pa ng padrino. Paano kung makahanap ng padrino to? O di todas kayo pare-parehas dyan. Sana nga makahanap ng padrino para matodas na kayo dyan lahat. Para yung mga hindi tama yan. Mariusip kayo. Kayo may depresya sa utak, no? Inyo, tama bang sabihin nyo doon sa mga kliyente nyo yung ganyang klase ng mensahe? Tama bang manakot? Diba? Hindi nyo naman kayang gawin yan eh. O sige nga, pumunta kayo sa bahay, kausapin nyo. Hindi ba kayo makatungtong ng bahay? O, matatapak lang kayo pagka kayo may hawak na cellphone. O, nandiyan kayo sa mga computer nyo. Yan, matatapang kayo dyan. May hawak kayong mga telepono. Pero sa toong buhay, pag nakaharap nyo na yung kliyente, tameme kayo. Puro kayo kalukuhan. Maraming paraan, no? Para kayo ay makapaningin ng maayos. Hindi ganyan. Anak ka ng kamote kayo? 2 araw pa lang, sumasablay. No, 2 araw pa lang siyang nagipit nga. Kaya nga sila nang hiram di ba? Kasi gipit. Tapos gaganyanin nyo pa. Gigipitin nyo pa ng gigipitin.
Hindi nakakatuwa yung ginagawa ninyo. Kaya ako sa totoo lang, ginagawa ko itong mga video na 'to, 'no, para at least masabihan ko ang ating mga kababayan na nangutang, 'no, sa mga OLA na huwag na silang tangkilikin. Hayaan niyong magsara yang mga 'yan. Puro salbahe, eh. Hindi na nga tama yung pamamaraan niyo ng pagpapautang. Malaki na kayong magkalkas. Ang taas pa ng interest ninyo. Ta's ganyan pa kayong maningil. Eh, lahat ng mali ginawa ninyo, eh. Kaya ano, eh, hindi kayo naku, seryoso. Sana lang talaga, 'no, yung, maipasa na po, 'no, or, magawan na ng batas, 'no, ng ating Senado. Yung mga ganyang klase ng ano, kawalang-yaan ng mga OLA na 'yan. Hindi ko malaan kung bakit ganyan kayong ano, makipatungo sa inyong mga kliyente. Ano, hindi niyo ba alam na yang mga 'yan ang nagpapasahod sa inyo? Kung kayo'y nagtatrabaho ng maayos, kung kayo'y naniningil ng maayos, nakakasingil kayo sa kanila na maayos. Hindi yung anak ng kamote. Talagang ano, eh, malala na kayo, malala ang tama niyo sa isip. Hindi dapat kayo naghahanap buhay ng ganyang klase. No? Dapat sa inyo sa mental dalin. Magdamo ko kayo. Puro kayo, ano, kalukuhan. Eh, paano kung may mangyari nga sa isang miyembro ng pamilya niyan? Oh, sige nga, ano gagawin ninyo? Kaya niyo bang pangatawanan niya? Puro kayo kalukuhan. Walang ano, eh. Wala na kayong pagkatino, no? Katagal ko na hong gumagawa ng videos. Definitely ho, napapanood niyo ako. Hindi pa rin kayo nagbabago. May iba na hong nagbago. No? Marami na hong nagbago ng kanilang style ng paniningil. No? At sumusunod na rin ho sila sa SEC. Bakit kayo ayaw niyo magbago? Bakit akala niyo ba yung kumpanya niyo tatagal yan pag gaganyan paniningil ang ginagawa niyo? Magsasara kayo. O pag nagsara kayo, aantayin ko kayo mag-apply sa kumpanya namin. Talagang puro bato ka abutin nyo sa akin. Talagang ano yan. Ay, kala nyo hindi ko kayang gawin? Sus Mario Joseph. Napakatagal ko na ho sa industriyang ito. Napakarami ko na hong kakilala. No? Actually, yung mga kakilala kong HR managers, no, ng mga lending company, sinabihan ko na, huwag kayong tanggapin. Puro kayo, ano, talagang mawawalan kayo ng trabaho sa akin. Nasabi ko sa inyo. Sinabihan ko na sila. Pagka galing ng online lending apps, to, binigyan ko na rin sila ng listahan. Huwag kayong tatanggapin. O sa inyo, magbago na kayo ng industriya nyo. Talagang mahihirapan kayo maghanap buhay. Pag sa ganitong industriya pa rin kayo ng trabaho. Puro kayo bugok, eh. Manong ano, ilang araw pa lang, 2 araw, tapos gaganunin nyo. Oh. Kaya nga ng utang, kaya nga ng hiram ng pera, kasi gipit. Tapos ginigipit nyo pa, tinatakot nyo pa. Hirap na nga yung tao, no, sa pera. Oh. Tapos torturein nyo pa yung isip. Tama ba yung ginagawa nyo? Hindi ko masiraan ng bait yan. Oh, sa dami ng problema iniisip. Sige nga. Malalakas ang tama nyo sa utak, eh. Puro kayo, ano, eh. Ayusin ang trabaho. Pati tuloy kami mga maayos mangolekta at maningil. Nadadamay sa mga kagabungkukan yun. Tabo ko kayo. Hindi ko kayo ano, maintindihan. No? Hindi ko alam kung anong klaseng logic meron kayo. Sinisira nyo yung industriya namin. Katinutin mo. Hindi ganyan ang tamang paniningil. No? Marioso.
bastos kayo eh. Para kayong hindi nag-aral. Tinuturo naman sa eskwelahan ng ano, GMRC, Good Manners and Right Conduct. Tapos ganyan kayo. Ganyan din ba turing nyo sa magulang nyo? Hindi tama yung ganyan. Kung sa magulang nyo gawin yan, o isa sa miyembro ng pamilya nyo, sige nga, di ba manggagalaiti ka? Lagi mong iisipin, no? Na hindi na kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gagawin sa iba. Paano kung gawin nga yan sa pamilya mo? May gumanyan. Makakainit po kayo ng ulo. No? Mapunta po tayo dun sa nagtanong po. Yung kagaya ho nung sinabi ko sa inyo, no? Ipablatter nyo po. Mag-complain ho kayo sa SEC. Tapos idulog niyo yan sa PNP Anti-Cybercrime Group or sa NBI Cybercrime Division, po. Tapos ang pinakamaganda ho yan is idemanda ninyo, no? Manghingi ho kayo ng tulong sa APAL. Pakita niyo yung message na yan, no? At itanong niyo po kung ano yung pinakamagandang kaso na po pwede niyo isampa sa kanila. Sampahan niyo na sampahan. Para magtanda yung mga yan, na madala. Dapat yan talaga sinasampulan. No? Para hindi nyo talaga magtitino yung mga yan pag hindi nyo sinampulan. So, tuluyan nyo po. No? Tapos kung gawan nyo na ho muna ng paraan. Po? Pero wag ho kayo mangungutang ha. Para hindi ho kayo mabaon. No? Kaya nyo na ho, tapusin nyo na ho lahat yung ola ninyo. Tapos po, manghiram ho kayo dun sa mga legitimate na lending, financing at bangko. Huwag po kayong manghihiram dyan sa mga online lending apps na yan. Ako po. Talagang masisiraan ho kayo ng bait sa mga yan. Yan ho ang gustong-gustong ginagawa niyan eh. Yung i-torture ang isip ninyo pagka hindi kayo nakakahulog. Kaya huwag nyo nagtangkilikin. Tapusin nyo na ho yung inyong utang sa kanila. No? Tapos pag nagdemanda ho kayo, manghingi ho kayo ng danyos. Pwede ho yun. Alam naman ho yan ng abogado makukuha ninyo. So, manghingi ho kayo ng danyos. Napakahirap po nung ginawa sa inyo na yan. Mental torture yan eh. Pero aligaga ka araw-araw. Hindi ka makakilos ng maayos dahil sa ganyang klase ng mensahe. Di po ba? Hindi ho tama kasi yung ganyan. So, yun ho ang gawin ninyo, huwag nyo na ho munang isipin yung ganyang message, pakalmahin nyo yung sarili ninyo. Mag-concentrate kayo doon sa trabaho nyo. Kasi, pagka ho naapektuhan ng trabaho nyo, wala ho. Sila ho ang nanalo pagka ganun. No? Labanan nyo ho yung inyong nararamdamang depression or anxiety. Huwag nyo silang isipin. Pag dumating yung oras na nakaipon na kayo, bayaran nyo ng buo. Ganun mo ang gawin ninyo. Tapos, idemanda ninyo. Para magtanda yung mga bugok na yan. Po? I hope nasagot ko po itong tanong na ito at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan kayong suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.